Eto nga't isang maghapon na naman na nakakapagod. Hello mga matara, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Sabi ko nga hindi ako gigising na maaga dahil wala namang pasok ang panganay ko, kaya lang yung bunso ko nagising na madaling araw at nagliligalig. At nang mapatulog ko na nga ulit siya, hindi na ako bumalik sa pagtulog at eto nga't nag-umpisa na ako sa pagluluto para habang natutulog siya ay makakilos ako ng maayos. Bali magluluto naman ako ng tilapia na may sabaw para naman makahigop ng mainit-init na sabaw. Minsan ang dali-dali lang mag-isip ng uulamin, minsan naman ang hirap talaga mag-isip kung anong uulamin. Minsan nga paulit-ulit na lang. May mga time nga na araw-araw tilapia ang ulam namin, iba't ibang luto lang. Madalang din naman kami magkarne at madalang din maggulay. Dito kasi sa amin, ang pinakamasarap na murang isda ay tilapia. Para sa akin. Palibasa kasi lumaki ako sa malapit sa Taal, maraming tilapia doon. Kaya ayun, ang hilig-hilig ko talaga sa tilapia at hindi nagsasawa. Kaya kahit siguro araw-araw tilapia ang ulam namin ay okay lang sa akin. Ewan ko lang sa mga kasama ko. Kung pwede nga lang araw-araw na lang may sabaw ang ulam namin dahil yung bunso ko, kailangan talaga palaging may sabaw ang ulam niya. Eto nga't nag-iisip na naman ako kung ano namang uulamin namin kinabukasan. Eto nga't nagpapakulo na ako ng tubig para sa lulutuin kong isda, tapos magtitimpla na sana ako ng Milo, hindi pa pala ako nakakapag-init ng tubig kaya ito't nag-init na muna ako ng tubig. Tapos eto nga maya-maya lang kumulo na tong tubig para sa isda kaya inilagay ko na nga itong mga rekado. Pinakulo ko lang din saglit tapos eto nga tinimplahan ko na. Inilagay ko na din ang patatas, ipinanghuhuli ko talaga ang tilapia dahil baka mamaya malambot na ang tilapia, labsak na yung patatas, hindi pa luto. Tapos eto nga maya-maya lang naluto na tong niluluto kong isda, nakapagsalang na din naman ako ng sinaing kaya kakain na lang kami ng almusal kapag nagising na ang mga bata. Biyernes pa lang pero maglalaban na ako dahil tingnan nyo naman, tambak na naman tong mga labahin ko. Para naman kinabukasan ay maglilinis na lang ako ng buong bahay. Medyo masama nga ang panahon at umaambon-ambon talaga. Dito naman ako nagsasampay sa loob kaya lang umaampiyas din at minsan talaga nababasa din yung mga sinampay ko. Pagkasalang ko nga ng unang load sa washing, eto nga taglagay na ako dito sa lalagyan ng pang-ulam na dadalhin ng asawa ko sa shop. Pero madalas talaga nagdadala ng pagkain sa shop yung hipag ko dahil nandun nga ang biyanan ko. Tapos maya-maya lang eto nga nagising na tong bunso ko at panay na naman ang habol sa akin. Natapos na din kasi tong una kong pinapaikot sa washing kaya hinango ko na muna para makapagsalang ulit ako ng panibago. At tingnan nyo naman at napakalikot na talaga nitong bunso ko. Nilagay ko nga siya dyan sa high chair kaya lang ayaw at nagliligalig niya. Kaya dyan ko na nga lang siya nilagay sa maliit na upuan kaya lang tumatayo. Pinakain ko na nga din ng almusal ang bunso ko tapos akala ko tapos na ako sa pagluluto kaya lang yung panganay ko nagpapaluto ng nuggets na ginawa ko. Meron kasi akong ginawang nuggets at gusto ang tikman ng panganay ko kaya ito't pinagluto ko na nga sila ng pangalawa kong anak. Nuggets ang ginawa ko pero parang burger naman ang kinalabasan pero okay na din. At eto nga mga nagawa ko tapos 8 piraso ang naprito ko. Okay na din naman, pang ulam na din naman kaya lang parang hindi nga siya nuggets. Medyo masarap din naman ng konti, pwede ding ipalaman sa tinapay para burger talaga. At eto nga't kahit patigil-tigil sa paglalaba ay nakatapos din naman ako kaya lang meron pa din talaga akong mga naiwang labahin at eto nga yung mga puti na ibinabad ko muna tsaka mga medyas ng mga anak ko. Hindi kasi pwedeng diretso washing lang dahil meron talaga mga mancha na hindi kayang tanggalin ng washing kaya kailangan talaga ibabad muna lalo na ang mga puti. Pagkatapos ko maglaba, naglinis nga din ako sa salas tapos eto nga taghugas na ako ng mga hugasin dito sa lababo. Pagkatapos maghugas ng mga hugasin, nagsalang naman ng sinaing para sa hapunan namin.